Pinag-iisipan ng mabuti ni Lin Zichen ang mga kakaibang pagkakataon na pumapalibot sa nakatatandang disipulo ni Mo Dongji na si Luo Chenzo, at ang kanyang kababata na si Bai Zhu. Hinala na lumitaw si Luo Chenzo sa mismong pagkakataon na naglaho si Bai Zhu, at dahil sa magkatulad nilang edad, napaisip siya kung mayroon bang lihim na paraan upang maglakbay sa pagitan ng Origin Land at ng mundo. Naantala ang kanyang pag-iisip ni Shen Qingan, na nakasuot ng pang-alis, at nag-anunsyo na tapos na siyang mag-impake at handa na silang umalis. Nilapitan ni Lin Zichen at Shen Qingan si punong guro Mo Dongji at magalang na ipinaalam ang kanilang pag-alis. Samantala, sa ibang bahagi ng paaralan, sina Li Moyu at Luo Yongjian ay tumalsik mula sa isang pintuan matapos silang bugbugin ng husto. Isang matapang na estudyante na nagngangalang Guo Haidong, ang pangalawang pinuno ng External Liaison Department ng Student Council, ang nagbabantay sa pasukan ng isang pasilidad para sa pagsasanay. Nagbabala siya na sinumang estudyante na maglakas loob na pumasok ng walang pahintulot ng konseho ay haharap sa mga kahihinatnan. Mula sa pintuan, tiningnan ng maliit ni Guo Haidong ang mga bagsak na estudyante, at sinabi sa kanila na ang kanilang pagkatalo ay nagsisilbing babala sa sinumang susubok na hamunin ang awtoridad ng konseho. Maya-maya, natagpuan ng may mga pasa na sina Li Moyu at Luo Yongjian sina Lin Zichen at Shen Qingan, at desperadong nakiusap kay Lin Zichen na ipagtanggol ang mga bagong estudyante. Ipinaliwanag nila na isang grupo ng mga nakatatandang estudyante, sa pamumuno ni Guo Haidong, ang sumangkop sa silid pagsasanay sa ikalawang palapag at dinubugbog ang sinumang bagong estudyante na sumusubok gumamit nito. Upang himukin siya, nangako si Li Moyu na maglilipat siya ng 10 milyon sa account ni Lin Zichen kung mapapasukan niya ng dugo ang kanilang kaaway. Ang alok na pera ay agad na nakakuha ng interes ni Lin Zichen. Tiniyak niya sa bagbog saradong si Li Moyu na magbibigay siya ng kasiya siyang resulta at ibinigay ang kanyang bank account number, na agad namang sinang-ayunan ni Li Moyu. Sa pagbabalik kasama si Lin Zichen, sina Li Moyu at Luo Yongjian ay may kumpiyansang bumalik sa silid pagsasanay. Buong tapang nilang tinawag si Guo Haidong na lumabas, at inanunsyo na nagbalik sila upang bigyan siya ng leksyon. Mula sa loob ng silid pagsasanay, tiningnan ni Guo Haidong ang grupo ng may pangungutya. Sinabi niya na akala niya ay nakahanap sila ng isang taong malakas ngunit nakita niyang dinala lamang nila ang itinuturing na hari ng mga bagong estudyante sa kanilang klase. Gamit ang kanyang kakayahan sa pakikiramdam ng panganib, sinuri ni Lin Zichen ang kanilang kalaban. Natukoy niya na si Guo Haidong ay nasa rurok ng ordinaryong ranggo 8 at pinagsama ang mga gene ng isang Chi Blood type Demon Eye Giant Ape at isang Spiritual type Demon Eye Giant Ape. Dahil naisip niyang magandang pagkakataon ito para sa pagsasanay, sinabi ni Lin Zichen kay Shen Qingan na hahayaan niya itong humarap sa laban. Pabiro niyang ipinaalala rito na pasukuhan ng dugo ang kanilang kalaban, dahil nasa isip niya ang 10 milyong premyo. Kalmadong sumang-ayon si Shen Qingan. Nagalit si Guo Haidong nang humakbang pasulong si Shen Qingan. Galit niyang itinanong kung minamaliit ba nila siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang babae upang lumaban. Dahil ayaw niyang madumihan ang sarili niyang mga kamay, inutusan ni Guo Haidong ang isang babaeng may kulay lilang buhok mula sa kanyang grupo na asikasuhin ito. May kumpiyansang tinanggap ng babae ang utos. Nagdeklara ang babae na tuturuan niya ang kanyang junior ng leksyon tungkol sa paggalang sa mga nakatatanda. Bago pa man makapag-react ang nakatatandang estudyante, isang malakas na sipa ang ibinigay ni Shen Qingan na nagpatalsak sa kanya sa buong silid. Namangha ang mga nanunood sa biglaang pangyayari. Nagbulang-bulungan sila sa hindi paniniwala, at nagtataka kung paano naging ganoon kalakas ang isang bagong estudyante upang talunin ang isang senior sa isang sipa lamang. Matapos asikasuhin ang tauhan ni Guo Haidong, ibinaling ni Shen Qingan ang kanyang malamig na tingin sa gulat na si Guo Haidong at ipinaalam dito na siya na ang susunod. Napagtanto na nahaharap siya sa isang tunay na banta, pinaganya ni Guo Haidong ang kanyang mga jin, at nagbagong anyo bilang isang malaki, maskulado, at tila dagang halimaw. Mayabang niyang sinabi na nagkamali siya sa pagtansya kay Shen Qingan, ngunit ipinagmalaki niya na ang isang sipang tulad noon ay hindi makakasakit sa kanya kahit katiting. Upang subukan ang kanyang mga bagong natuklasang kakayahan, tumalon sa ere si Shen Qingan at pinalabas ang kanyang water butterfly illusion technique.
Isang kawan ng nagliliwanag na asul na mga paru-paro ang lumipad patungo sa kanyang higanteng kalaban. Habang pinalilibutan siya ng mga ito, nagulat si Guo Haidong nang malaman niyang kayang manipulahin ng batang babae ang kanyang blood chi at magpakawala ng malalakas na spiritual attacks. Kasunod ng kanyang mahiwagang pag-atake, sumugod si Shen Qingan dala ang isang matinding high kick, ngunit nagawang harangan ni Guo Haidong ang mabigat na sipa gamit ang kanyang dambuhalang braso. Tumalbog pabalik mula sa epekto ng banggaan, mabilis na napagtanto ni Shen Qingan na ang physical defense nito ay hindi biro. Ang katawan at biological rank nito ay sadyang mas malakas kaysa sa kanya. Dahil alam niyang hindi sapat ang mga physical strikes lamang, nagpasya siyang ibuhos ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang blood chi at spiritual attacks. Dumami ang kawan ng mga asul na paru-paro, na walang tigil na inaatake si Guo Haidong. Sumigaw siya sa matinding sakit, hawak ang kanyang ulo habang dinadaig siya ng mental assault, na naging sanhi ng pagkapanik ng mga estudyanteng nanunood. Dahil lumpo na ang depensa ng kanyang kalaban dahil sa spiritual attack, sinamantala ni Shen Qingan ang pagkakataon, tumalon pa sulong upang magpakawala ng isang mapanirang sipa sa likuran ng ulo nito. Ang matinding sipa ay nagpabagsak sa kanya ng walang malay, dahilan upang bumalik siya sa kanyang anyong tao habang sumusubsob ang mukha sa sahig, talunan. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo, napagtanto ng pagod ngunit proud na si Shen Qingan na kayanan niyang tumalo ng mga higher-level enemies tulad ng kanyang partner. Samantala, nagbulong-bulungan ang mga tao sa hindi paniniwala na isang freshman ang kakatapos lang magpabagsak sa deputy head ng student council ng ganoon kadali. Pagkatapos ay may kumpiyansang lumapit si Lin Zichen sa kanyang tabi, hinawakan ang kanyang kamay at itinaas ito sa tagumpay. Nagbitiw siya ng isang matapang na pahayag sa natulalang madla. Mula ngayon, kakatawanin nila ang mga pure-blooded humans at naghahayag ng isang open challenge sa buong student council. Matapos ang kanyang nakagigimbal na anunsyo, lumuhad si Lin Zichen upang tignan ang kalagayan ni Shen Qingan. Nagkagulo ang madla, nagbubulungan na baliw na raw ito para hamunin ang Student Council, isang organisasyong puno ng mga high-level experts. Tila tugon sa takot ng madla, tatlong kahangahangang figure ang humakbang pasulong. Ang nasa unahan, isang matangkad na babaeng may puting buhok at mga sungay, ay agad na kinilala bilang isang vice president ng Student Council. Tumingin siya ng diretso kay Shen Qingan at tinanggap ang hamon na nag-aalok na makipagpalitan ng ilang tira. Hindi nag-atubili ang may sungay na vice president, pinaganya ang kanyang genetic abilities. At nagpatubo ng dambuhalang may balahibong mga pakpak sa kanyang likuran. Hindi natinag, dumiretso si Shen Qingan sa kanyang bagong kalaban, handang umatake. Gayunpaman, agad na ipinakita ng vice president ang napakalaking agwat sa kanilang kapangyarihan, nagpapakawala ng isang mabilis na bagzo ng tila talam na mga balahibo mula sa kanyang dambuhalang pakpak na umuulan na parang mga palaso. Ang bilis at dami ng atake ay ganap na ikinagulat ni Shen Qingan. Ang mga matatalim na balahibo ay bumaon sa kanyang depensa, tumagos sa kanyang katawan at nag-iwan ng malalalim at dumudugong mga sugat habang nasa gitna pa siya ng ere. Nadaig ng brutal na pagsalakay, ang malubhang nasugatang si Shen Qingan ay bumagsak ng malakas sa sahig. Natalo sa isang saglit na may bakas ng matinding pag-aalala sa kanyang mukha, agad na sumugod si Lin Zichen sa kanyang tabi. Kinalong ni Lin Zichen ang dagwang si Shen Qingan sa kanyang mga bisig, at mabilis siyang binigyan ng isang medicinal pill para sa kanyang malubhang mga sugat. Tahimik niyang binanggit na nakakahiyang matalo ng ganoon kabilis, na kinikilala ang nakakatakot na lakas ng mga top senior students. Habang nakaupo siya sa gitna ng mga nagkalat na balahibo, inaliw siya ni Lin Zichen, na sinasabing walang kahihiyan sa pagkatalo at nakagawa na siya ng higit pa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong binuhat sa kanyang mga bisig, na nangangakong siya na ang bahala sa natitirang bahagi ng laban. Humakbang pasulong upang humalili sa kanya, hinarap ni Lin Zichen ang may pakpak na vice president na si Tan Wanyi. Casual nitong sinabi na narinig na niya ang tungkol sa mga ginawa nito sa military zone at nako-curious siyang malaman kung ano ang nagpapa-espesyal sa kanya sa plant god cult. Sabik na subukan ang lakas nito para sa kanyang sarili, nagpakawala si Tan Wanyi ng isa pang matinding bagzo ng matatalim na balahibo, na mabilis na humaharurot ng diretso sa kanya. Ngunit si Lin Zichen ay hindi man lang natinag.
Nanatili lang siyang nakatayo at pinaga niya ang kanyang spiritual power, pinatitigil ang nakakamatay na bagyo ng mga balahibo sa gitna ng ere, ilang pulgada lamang mula sa kanyang mukha. Pagkatapos, sa isang makapangyarihang kaway ng kanyang kamay, kinuha niya ang kontrol sa mga nakalutang na patalim at pinabalik ang mga ito ng mabilis kay Tanwani, na ang may kumpiyansang ekspresyon ay nagbago tungo sa matinding gulat habang ang sarili niyang atake ay ibinalik laban sa kanya.